Today nga ay ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng biskotso. Napakasimple lang yan tignan pero napakasarap. Yes, kiniklaim ko ito ang pinakamasarap na biskotso na matitikman nyo. Napakadali lang yan gawin. So, una, hindi ko na ipapakita sa inyo yung paggawa ng dough. Alam nyo na to. Ang ginagamit lang natin dito ay yung ating basic dough. Yung ginagamit natin sa pandemona, yung pinaka-basic na ingredients lang talaga. Nagbawas lang ako ng kaunting-kaunting liquid para hindi siya malambot, para mas madali siyang madry. And then, ikakat ko na yan ng nasa 30 grams each. Yung nasa pandemonay recipe natin ay meron tayo dong 280 to 300 ml ng water. Dito, nasa 250 ml ng water lang every 500 grams. Ilalagay ko yung link sa description box ng pandemonay recipe natin para kung gusto nyong itry. Hindi ko na sinama dito dahil basic dough lang naman to. Madali lang siya once na may mixer kayo. So, okay. So, ayan. After ko siyang kinat, ginagawa ko na yan parang hotdog buns. Ito kasi yung pinakamagandang molde para madry siya kaagad compare sa mga pabilog o sa mga bun recipe. Pero kung sakaling hindi naman talaga kayo nagbe-bake at gusto nyo lang talagang gumawa ng biskotso girl, pwede naman. Kunyari, meron kayong leftover na loaf bread, pwede na yon. Kung meron kayong leftover na monay, pwede na rin yon. Kung meron ka namang bakery at marami kang tira na monay, pwede mo rin tong gawin. So, ang ginawa ko doon kanina, hindi na natin na paano, minolde natin yon and pinaalsa natin siya for 2 hours, 2 to 3 hours, mga nasa 90% na doble yung inalaki niya. And then, sinalang ko yan sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 15 to 18 minutes. Medyo tinusta ko na yan. Hindi na rin tayo dito naglagay ng mga egg wash. Basta direkta na yan salang. So, ayan yan. Hindi mo pa yung gagawin ngayong biskotso, girl. Hindi pa pwede. Kailangan mo pa yung ipa-dry overnight. So, ito, kinabukasan na to. Basta dapat, naka-open siya ng nasa 24 hours para mas mabilis na siyang matuyo. Kapag ka bagong bake yan at saka mo siya ginawang biskotso agad, hindi yan magandang kakalabasan. Hindi siya malutong. Kailangan ay air dry mo na siya kahit papano. Kaya ang sabi ko sa inyo, kung may natitira kayong mga leftover na monay dyan, ay pwede nyo yung gawin ganito. So ayan, after ko siyang i-slice sa gitna, ina-arrange ko na yan sa pan para mamaya diretso salang tayo. Ang mangyayari kasi dyan, kapag sinalang mo yan, ng kabibake mo pa lang, napalamig mo pa lang, makunat yan kasi marami pa siyang moisture sa loob. Okay, kaya nga nagbawas din tayo ng ating liquid dun sa dough. So kapag na-slice na natin yung lahat, magtitimpla na tayo ng ating butter. Ang ginagamit ko dito is CBC na, condensed buttercream na, para hindi na doble-doble ang pahid ba. Na siya? Direkta na isang pahidan na lang, okay na. Kasi minsan magpapahid pa tayo ng butter, magpapahid pa tayo ng condensed milk, diba doble trabaho. So, ito ay 3 cups ng margarine. Refrigerated margarine lang itong ginagamit ko. Pero syempre, mas masarap kapag butter, di ba? Pwede rin dito ang regular margarine. Basta lalo na yung Goldie Light margarine. Ang sarap nito. Puputi din naman yun kapag nalagyan nyo ng condensed milk. Ang ginagamit ko dito is 1:1. Kung gaano kadami yung butter nyo o kaya yung margarine nyo, ganun din kadami yung condensed milk na ilalagay nyo. So, dito meron akong 600 grams ng margarine. Maglalagay din tayo dyan syempre ng 600 grams, 600 ml ng condensed milk. Tinansya ko na lang, kabisado ko na naman yan. So, ikikrim lang natin yan hanggang airy na siya. Mas madali kasing ipahid kapag ganun na. Okay? Isang reason, kaya hindi ako naglalagay ng sugar, kasi nakakaunga, kaya condensed milk talaga yung ginagamit ko. Alam mo yun, nakakaunga siyang kainin kasi nakakagat mo pa yung mga asu-asukal. Ganon. Tapos yung iba pa nakikita ko na yellow. Kasi dun pa lang sa dough, naglalagay sila ng food color na yellow, di ba? Para magaya yung yung brioche na itsura kasi di ba yellow yung gawa ng egg yolk. Ako parang nachichipan kasi ako sa ganun kasi syempre pag kinain naman ng customer, hindi naman lasang brioche, di ba? Regular dough lang. Kaya ako, madalang akong maglagay ng food color sa dough. Lalong-lalo na kapag biskotso. Mas maganda tong tignan. Actually, kapag natusta to, mas maganda yung kulay nito. Kasi yung condensed milk na
nilagay natin, magka-caramelize yan. Kaya hindi lang malutong yung ibabaw niyan, makunat-kunat ng kaunti. Masarap talaga siyang kainin, maniwala kayo. So ayan, after kong malagyan lahat yan ng condensed buttercream, sinalang ko yan sa 100 degrees Celsius, 90 hanggang 110 degrees Celsius, pwede, sa loob ng 2.5 oras. Ang haba, 'di ba? Kasi dahan-dahan natin yang tinutusta, kaya mababa yung temperature. Ganun talaga. Para hindi siya yung lasang sunog, dahan-dahan talaga yung pagdadry natin sa kanya. Para malutong na, hindi pa lasang sunog. Mabangong mabango to, promise, and matagal yung lutong nito. So, ayan. Balutin nyo to per 100 to 200 grams. Medyo pricey to dahil sa mga pinagagamit natin. Pero, promise ko sa inyo, napakasarap nito. And babalik-balikan siya ng customer kapag nag-free taste kayo. So, yun lang. Bye-bye!